At ang bibi ko. Love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping responsableng partner. Paano mo nga ba masasabi kung ang iyong partner ay irresponsable? Paano ka nga ba makakatakas o makakaalis sa ganyang klase ng sitwasyon, ganyang klaseng relasyon? Ikaw ba yung tipo na pagtsatsagaan mo na lang? Hihintayin mong magbago? O masasanay ka na lang at tatanggapin na ganyan na talaga siya? At kanina nga mga yes friend ay napakinggan natin ang sulat na ipinadala sa atin ni Ate Jonah para sa kanyang asawa na si Rudy. Si Rudy na best foot forward. Oo, kasi nung una 'di ba ang galing-galing, ang husay-husay bilang partner, ang galing-galing magpakilig. Kuhang-kuha niya yung kiliti ni Ate Jonah hanggang sa lumabas ang totoong kulay niya na sa relasyon ay wala pala siyang kwenta. Nagkakilala sila sa trabaho, no? Tapos boss itong si Ate Jonah. And then, syempre, bilang bago pa lang si Rudy, susunod at susunod talaga siya kay Jonah. But eventually, nag-resign na siya kasi naburn out na daw siya. Yet, wala siyang ginawa para makahanap ng ibang trabaho or ibang pagkakakitaan para man lang makatulong sa partner niyang si Ate Jonah. Kumbaga, umasa na lang siya. Okay, sabihin na natin, may point yung sinabi niya na dito na lang ako sa bahay, gagawin ko lahat, magpapaka all around ako, para kahit papaano gumaan yung buhay natin kung ito lang yung paraan at ito lang yung maiaambag ko sa paraang alam ko at kaya ko. Sana maintindihan mo, which is inintindi naman talaga siya. Pero baglaon, anong nangyari? 'Di ba? Yun na nga lang gagawin mo, maghugas ng pinggan, maglaba, binigyan ka pa ng automatic na washing machine, isasalpak mo na lang, tapos huhugutin mo, isasampay na lang, hindi mo pa magawa. Anong ginagawa mo sa buhay mo? 'Di ba? It's a big factor to say na irresponsable kang partner habang hinahayaan mo yung partner mo na nagkakanda-uba at nagkakanda-pagod na magtrabaho, ikaw, wala. Nakikipag-inuman, nasa galaan, di ba? The audacity na gumawa ka pa ng mga bagay na ikasasaya mo habang yung partner mo'y gumagawa ng mga paraan para may makain kayo. Nasaan yung hiya mo? Partida, lalaki ka pa. Hindi ganyan, par. Huwag ganyan, par. Naikipar. Ayoko kita maging pare. Ang pangit mo ka, Bandi. Diba? At ang worst na nangyari sa lahat, grabe, paano mo natiis na yung asawa mo nagle-labor, manganganak na't tinatawagan ka, pero wala ka sa inyo, kundi nandun ka sa inuman kasama ang barkada. Habang yung asawa mo, malamang sa malamang minumura ka na habang nanganganak siya. 'Di ba? Kasama mo, 'di ba? Sabi nga sa sulat kanina, ang galing-galing mo, ang sipag-sipag mo sa paggawa ng bata, pero pag andyan na, wala na. Wala ka ng ganap, wala ka ng ambag. Sa relasyon mga yes friend, it is normal na may mga strength yung isa na weaknesses mo. At may mga weaknesses din siya na maaaring strength mo. At doon nagiging balanse ang lahat. Pag nagmi-meet kayo halfway,
Kapag nagtutulungan kayo, kapag pinapatunayan nyo ang tunay at mas malalim na kahulugan ng salitang partnership. Pero the moment na pabayaan mo yung partner mo at magsawalang kibukat, i-enjoy mo ang buhay mo na para bang mag-isa ka lang, single ka lang, wala kang kwenta. Jumowa ka pa. Para ano? May kakargo sa'yo, may bubuhat sa'yo, may laging sasalo sa mga pagkakataong palpak ka sa ginagawa mong desisyon sa buhay mo? Hindi ganon. Kasi 100% it's gonna be so totally unfair para sa partner mo na lagi kang binubuhat, lagi kang pinapasan, yet ikaw hindi niya maasahan. Buti pa yung gulong, Diyos ko, may silbi pag may bagyo, pabigat sa bubong, ikaw wala. Baka naman kasi sinasabi mo na, irresponsable na ba yun? Wala lang trabaho, hindi lang nakakatulong sa gawaing bahay, bumarkada lang, irresponsable na ba yun? Hindi ko naman siya pinagbubuhatan ng kamay, hindi ko naman siya pinagsasalitaan ng masama. Wala naman akong ibang kinakalantaryo, wala naman akong ibang babae, loyal naman ako. Hindi pa rin. Dahil ang totoong basihan ng pagiging responsableng partner ay yung pag-fulfill ng mga duties mo as one. Diba? Kung hanggang bare minimum lang yung kaya mong ibigay, mag-isip-isip ka. Baka hindi ka pa talaga hinog para jumowa o mag-asawa. Ang pagiging irresponsible, it comes in so many forms. Hindi porket hindi ka nang bababae, hindi porket hindi ka manginginom, hindi porket hindi mo siya pinagbubuhatan ng kamay at pinagsasabihan ng mga masasakit na salita ay perfect ka ng partner para sa kanya or ginagawa mo na yung best mo. Sadyang iba lang yung aspeto ng pagiging irresponsable mo. Kaya bottom line ng ating usapan, this is a reminder to everyone na kapag pipili tayo ng partner natin at makakasama natin sa buhay, piliin natin ng maayos, i-assess natin ng maigi, kilalanin natin ng husto, hindi yung pinakitaan ka lang ng embutido, laglag na yung panty mo. Diba? Maging matalino tayo sa pagpili. Diyos ko, makakasama mo habang buhay yan. Araw-araw katabi mo yan sa kama. Pag dilat ng mata mo sa umaga, siya yung agad mong makikita. Tapos, hindi mo inayos yung pagpili. Ano? Parang pagboto lang din ng mga korap na politiko? Hindi ginagalingan? Hindi na nga magaling bumoto? Hindi pa magaling pumili ng partner? Tamaan sa pool. Tamaan magkabukol. Diba? Tayo at tayo lang din ang magsasuffer. At kung hindi man sinasadya, sadyang nasilaw ka sa pag-ibig, sadyang magaling sa umpisa, at naniwala ka, hindi mo rin naman kasalanan. Kasi nagmahal ka lang naman. But the thing is, ano yung magiging next step mo? Ano yung magiging solusyon mo sa sakit ng ulo mo na ikaw mismo ang nagre-reklamo? Kukonsintihin mo? O hihiwalayan mo? Both are gonna be hard. Kung hihiwalayan mo yan, masakit, malungkot. Nasanay ka na eh. Relasyon yan eh. Nagmahal ka. Pero kung kukonsintihin mo, habang buhay yung pagtitiis mo, habang buhay yung hirap na mararanasan mo, sinasabi ko sa'yo, kailan mo yan sasabihin na magbabago? Meron ba tayong specific na timeline na masasabi natin na by this moment, by this point, magbabago na tong taong to? Kanina nga sa sulat, di ba sinabi, nung nagkaanak kami, akala ko magbabago na siya, hindi pa rin pala. Di ba? You cannot exactly tell kung kailan magbabago ang isang tao. Kaya kung ako sa'yo, hanggat maaga pa, hanggat may pagkakataon ka pa, tumakbo ka na. Marami pa dyang iba. Marami pa dyang iba na ipaparana sa'yo ang buhay, Reyna. Kahit mukha kang kawal, diba? O hindi naman kaya buhay na may masipag at responsableng asawa, diba? Marami dyan.
Kasi kung ipagpapatuloy mo yan at paulit-ulit ka magre-reklamo, nakalino yung problema. Nasa akin, nasa amin, wala, nasa iyo. Dahil sabi nga, you deserve what you tolerate. Kung ano yung bagay na hinahayaan mong mangyari sa buhay mo, panindigan mo. Kasi bahagi yan ng naging desisyon mo. But as early as now, if you're gonna decide to leave that person or to give that person an ultimatum to change at least an ounce, do so. Kayo at kayo pa rin ang magpapatakbo ng relasyon na meron kayo. So again, kapag jojowa po tayo, huwag tayong mag-base sa dahil lang macho, dahil lang malaki yung balakang, dahil lang maganda, pogi, gwapo, o whatsoever na nakikita sa pisikal na anyo. Puso at puso at puso pa rin. Let the time decide. Get to know each other so well para walang pagsisisi sa huli. Okay? Hiwalayan mo na yan. Sige na, umalis ka na, tumakas ka na. Oo, may ano pa ako dito, may gift cert pa ako ng Sogo dito. Doon ka muna matulog ngayong gabi. Charot lang. Kakagamitin ko rin to. No, alam, isa na lang nga to, hingin mo pa. Ay, nako, well anyways mga yes friend, bilang isang responsableng DJ, syempre, di ba, responsibilidad ko na ipaalam sa'yo kung sino nga ba ang mga masiswerteng nanalo ngayong araw para sa ating ACS! 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 Yes friend, ngayong araw, March 27, narito na ang mga irresponsable nating yes friend na matyagang nakinig at tumutok sa mga programa ng ating mga favorite na DJs ngayong araw. Mula sa programa ni Rico Pañero, Sexy Megan, Maria Morena at Laika Barista. Kaya naman congratulations sa mga pagmumukha ninyo. Elvira Costa, Rico Subilion, Eileen Hingo, at kay Reynalyn Cabael. Meron kayong tumataginting na tigil 500 piso, kaya naman sumatotal araw-araw 2,000 piso po ang ipinamimigay namin dito. Ano ba ang yabang? Bakit? For the clout. Charot lang. Okay, ikaw kung gusto mo ring manalo, yes friend, ituloy-tuloy mo lang din ang pagtutok at pakikinig sa 101.1 Yes FM. At syempre, gaya ng lagi kong bili, utang na loob, i-follow mo ang aking social media account sa Facebook, Instagram, TikTok, or X, DJ B-Boy Bibo. DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. Ngayon palang i-follow mo na ako, sinasabi ko sa'yo, pag ako namigay ng 500 tas hindi ka pa nakafollow, bala ka, ikaw din, 500 pesos din yan, hindi mo na mapupulot yan. At syempre dapat ituloy-tuloy mo lang din ang pagtangkilik sa mga produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng Pride Detergent at malay mo ikaw na ang susunod na mananalo para sa ating ACS! 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 Yes, friend! 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niyo sa radyo na sobrang gwapo. OA. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas araw ng Sabado sa wakas. Ito nang hinihintay nating araw. Oo, weekend na guys. Makakapiling niyo pong muli B-Boy Bibo 2 p.m. to 6 p.m. para sa ating programang Stick to One na mga kantang OPM hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid! Oras natin 11:42. Good night, BB. Mwah, mwah. I found a love